ay nagtatrabaho at malaki ang tuto, hindi lang doon sa mga bata, pero para rin sa pamilya pwedeng magtrabaho ang dalawang magulang. Tama dyan. At dito, ang ang tutulong sa inyo sa mga barangay ay ang Department of Social Welfare and Development. Yes, ako po yun ngayon. Alam ho ninyo, yan ang aming isang mandato. Makatulong sa mga nanay at tatay, maalagaan ang mga 3 to 5 years old. Ano po ang kinakailangan gawin? Unang-una, makipag-ugnayan po kayo sa Municipal Social Welfare and Development Officer o dili kaya sa City Social Welfare and Development Officer. At yan po sa Borongan, Samar, yan po ay si Binibining Selma Banal ng telephone number 055-261-2604. At ang gagawin po niya, makikipag-ugnayan po sa inyo, Engineer Florig, gagawa po kayo ng ilang mga hakbang tulad ng proposal at pagkatapos noon, saan ilalagay yung daycare center, ilan yung mga bata, meron na po ba kayong daycare worker at meron na po bang pambayad ng daycare worker ang lokal na pamahalaan. At kung meron na po lahat yan, si Ms. Selma Banal at kayo ay tuwirang makipag-ugnayan sa aming pong Region 8 Regional Office. Yan po ay sa Tacloban. Si Director Jim Rebostillos ang aming pong Regional Director doon. At sila po ang tutulong hahanap para magkaroon po tayo ng pondo sa pagtatayo ng daycare. Kasi pwede pong kunin yan mula po sa pondo ng Council for the Welfare of Children. Pwede rin po nating ilapit yan sa mga congressmen and women natin o mga senador o dili kaya sa aming Comprehensive Integrated Delivery of Social Services. So, yan lang po ang gawin natin, Engineer. At magkakaroon na po kayo ng Barangay Daycare Center dyan po sa Borongan, Samar. O ngayon, Secretary, doon naman tayo sa negosyo, yung ating kita nyo portion. Ito na po ang kita nyo at ang atin pong mga panauhin ngayon ay tulong na naman sa mga maliliit na negosyo ang maibibigay. At dito, binabati natin ang ating mga panauhin. Oo. Mula po sa Philippine Business for Social Progress. Dati ko pong kilala na siya dahil dati po akong NGO. Siya ho ay si Binibining Patricia Calilong or si Patty ng Philippine Business for Social Progress. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Oo. At kasama niya rito ang isang matagumpay na negosyanteng babae, no? Isang entrepreneur ho. At siya ho ay mayroong bakery at siya po ay si Binibining Edwina Badong. Tama ho ba yun? Bandong. Bandong. I'm sorry, Edwina. Bandong. Good evening po. Aerial Pastries, ano po? Aerial. Ano ho ba yung mga tinitinda natin sa Aerial Pastry? Ang pinaka-specialty ko po ay yung special silvanas po. Yun po ang... Yun po ang pinakasikat po namin Oo, naku, hindi tayo papayat ng ganyan. Hindi po. Oo. Paano ka nagsimula? Baka magandang ikwento mo. Paano pumasok ang tulong ng Philippine Business for Social Progress? Opo. Nag-umpisa po yun nung una po muna, nag-resign po ako. Dati po ako sa Department of Trade and Industry. Talaga? Opo, nag-resign po ako. Tapos po, pagkatapos po nun, nalaman ko po yung SME credit ng PBSP through Producers Bank. So meron doong pahiram sila sa mga maliliit na negosyo. Opo. Anong taon ito na umalis ka sa iyong trabaho sa Ano Department po of yun? Trade? 1992 po. 1992. Pero before pa po nun, nag-ano na po ako kung itutuloy ko ba o hindi. Pinag-iisipan mo na. Pinag-iisipan ko. Kaya po pag uwi ko sa bahay, magbe-bake po ako ng konti. Ano lang po yun? Oven toaster lang. Wow, Oven talaga? toaster lang. Tiyagaan lang talaga. Tapos sa mga office mates ko. Tapos hanggang pong nag-decide na ako. Tapos lalo pa po ako na nung nagkaroon po ng yung DPI tsaka yung TLRC para sa mga earthquake victims noon July pa-training. So nagkaroon po ako ng idea. Tsaka sa po namin lugar, wala pong ganun na produkto. Kaya naisip ko pong Saan itong lugar ninyo? Sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija po. Opo. Ngayon, Pati, paano naman nakatulong o paano pumasok ang PBSP? Yan ang nickname ng Philippine Business for Social Progress. Sa mga katulad ni Edwina na kung iisipin, talagang small and medium enterprise yan. Small pa, di ba? Ano ba ang ginagawa para makatulong ang PBSP sa mga katulad niya?
Okay. Ang PBSP ho, or like you said, Philippine Business for Social Progress, meron ho kami isang programa doon na ang tina-target ay ang small and medium enterprises. So, ang tawag sa programa ay Small and Medium Enterprise Credit Program. So, Oo. dahil ito ho ay wholesale lending program, no? So bulto kami kung magpautang, kailangan namin may mga conduits. No? Okay. So pinapadaan yung perang pampautang sa mga rural banks tulad ng Producers Bank at saka Okay. Thrift Banks. No? I see. So dahil doon, natutulungan kami ng mga bangko para maabot yung mga small enterprises sa buong Pilipinas. Saan naman nanggagaling ang pera ng PBSP? Baka kailangang maintindihan ng ating mga manonood kung saan nanggagaling ang pera ng Philippine Business for Social Progress. Bueno, unang-una ho, siguro by way of a brief introduction ho, ang PBSP ay isang not-for-profit foundation, Okay. or NGO. Nabuo ito noong 1970s by, now, by then, 50 corporations, ngayon 188 na sila. They are believing that it is to the interest, long-term interest of the business sector if they align, their interests to the well-being of, communities, people, and society. So lahat ng programa ng PBSP, katunggali namin ang business sector. Ngayon, dahil nga nakilala ang PBSP being a grant-making foundation, lumapit ho sa amin ang United States Agency for International Development or USAID at saka ho itong German Development Bank. Hindi ko masabi sa German, so KFW ho yung kanyang acronym. So nagpapadaan sila sa amin ng mga development funds para nga ho sa SMEs, believing that if you assist the SMEs, you will definitely increase employment. You will provide access to income opportunities, access to basic health, basic services. Kaya ho sa amin sinadaan bilang isang NGO. Ilan ba ang iyong empleyado ngayon, Edwina? Ngayon po, 23 na po. O tingnan mo nga. Lahat po breadwinners. Tsaka din po, mga anak ng farmers. Dito malaki- sa Nueva Ecija. Opo. Oo. Kaya malaking tulong din po yung employment po talaga. So ito ba ay tuloy-tuloy kang nakakahiram sa bangko, sa Producers Bank? At kamusta naman ang negosyo? Maganda naman ho at tuloy-tuloy din ang pagbabayad natin. Opo, tuloy-tuloy po. Mga magkano ang umpisang kapital kung Yung mamarapatin mo? Nag-umpisa po ako noon, 300 pesos. 300 pesos ang Opo, simula. nung gumagamit pa lang po ako ng oven toaster. Tapos ngayon po, padami yung mga oven. Dahil po kasi talagang... Ilan na ang oven mo ngayon sa inyo? Sa 6 na malalaki. Anim na malalaki, Tapos yung mga oo. maliliit pa po, mga 20, gano'n. Naku, Oo. anong maipapayo mo sa mga gustong pumasok sa ganyang negosyo? O sa negosyo in general na mga kasamahan natin, mga kababayan natin na maaaring nakikinig ngayon at interesadong magsimula ng sarili nilang negosyo? Ang may papayo ko lang po sa kanila, yung pong mahalin nila ang magiging business nila, kung ano pa man yun. Dapat mapagpakumbaba sila. Tsaka lalo na pag meron dumating na ganyan na oportunidad na may magpapahiram sa kanila, lalo na yung SME ng PBSP, na pahalagaan nila na dapat pag may tiwala sila na pahiramin, dapat sila din in return yung magbayad sila. Magbayad sa utang. Magbayad sila. Tsaka mahalin nila. Kasi kung hindi nila mahal yung business nila, hindi nila ito hindi po mauunlad. Oo. Paano naman ngayon, Miss Patty, kung gusto naman ng mga tagapanood na makabenepisyo sa inyong programa, paano po sila papasok at paano kayo makukontak at paano nyo sila matutulungan? Opo. Unang-una ho, nabanggit ko kanina, meron kami mga conduits na rural at thrift banks, Ngayon, doon ho sila lalapit. Kasi yung mga bangkong yun ang magpapautang sa kanila using our funds, okay. So, kung interesado ho kayo at you feel you are eligible, pwede ho kayong tumawag sa aming office at 527-3751 or email us at pbsp.org.ph. So, Pakiulit-ulit yung telephone number, Miss Patty? 527-3751, tsaka ho yung trunk line is 527-7741. Okay. So, ibig sabihin yan, kung meron po tayong mga kababayan na gusto pong humingi ng tulong sa atin pong mga kasama sa PBSP,
tandaan lang ho natin yung binigay niyang address at email para po sa ating paghingi ng kanilang tulong. O Edwina, anong masasabi mo ngayon na ikaw ay isa ng matagumpay na negosyante? Ang masasabi ko lang po ay nagagalak ako at nandyan yung SME kasi kung hindi dahil sa kanila, kasi syempre pag maliit ka pa lang, wala kang collateral na iaano, at least nafe-feel mo na pamilya ka rin nila, tinutulungan ka nila. Talagang parang doon mo makikita yung loyalty mo hanggang makikita mo na hanggang sa kaduluduluhan nandyan pa rin sila, nagsusuporta pa rin. Kung pwede ko lang may dagdag. Kaya ho ay naging beneficiary ng aming trade fair. Nagkaroon ng trade exhibit. So, sa ganyang pamamagitan ho, ini-invite namin yung aming mga SMEs para magkaroon sila ng exposure, no? Sa hindi bagong lang pahiram merkado. na pera, meron Opo. pang marketing assistance katulad Okay. nitong mga Meron trade po. fair. Meron din Oo. pong business advisory services. Nagre-recruit kami ng volunteer advisors. Sila nagbibigay ng kanilang mga abiso sa mga small and medium enterprises. So, back-to-back yung dalawa. Malalaki Naku. pong tulong yan para sa mga ibig magnegosyo mula sa Philippine Business for Social Progress. Nandiyan po sa direktoryo ang kanilang pangalan, Philippine Business for Social Progress. At nandiyan po yung telepono nila. Kanina po yung binasa rin namin. At sana ay makatulong ito sa inyong pagkita sa kita nyo. Babalik ko kami para po sa ating Certificate of Lot Allotment Discussion. Hindi naman pwede porque kaibigan natin